Hi, kumusta na bansang Pilipinas? Kumusta na kayo ngayon? Uy, alam nyo talagang ang saya na nila. Malapit na ang eleksyon at sabi ngay amoy na natin ang pamumulitika ng bawat isa. Talaga namang batuhan na ng batuhan ng putik at lahat ng mga baho, lahat ng mga kung ano-ano na makasilip lang ng kaunting butas, talagang palalakihin nila. At hindi nila ito tinatantanan. Maibagsak lang yung kanilang kalaban sa politika. Kasi katulad na lamang nung ngayon na controversial na usapin tungkol dun sa libro nitong inakda ng ating Vice Presidente na tungkol sa isang kaibigan. Kasi kung titingnan natin yung libro na isang kaibigan, sa title pa lang, makikita na natin dito kung ano yung magiging laman ng libro na pakikinabangan ng sambayanan, partikular ang mga kabataan. Kasi ang sinasabi, yun daw librong inakda ni Vice President ay question yung 10 milyon. 10 milyon nga ba ito? Napikon dito sa BP Sara kasi nga naman wala naman siyang ibang intensyon, kundi ang bigyan ng mas higit pang kaalaman ang mga kabataan sa wastong pag-uugali, lalo na sa kung ano yung hinaharap nila sa buhay bilang isa ding kaibigan, na alam naman natin na bago ito ginawa ng ating Vice President, ay pinag-isipan nilang mabuti ito. Pinag-isipan nilang mabuti yung mga ilalaman dito, pinag-aralan nila dahil ang alam natin, itong si Vice President Sara Duterte ay anak ng isang guro. Di ba ang kanyang nanay ay isang guro? Kaya naman marahil malapit sa kanyang kalooban yung mga kabataan, lalo na yung mga mag-aaral. Hindi naman nalalayo yung ginawa niya na libro dun sa mga nababasa nating libro. Kasi itong kanyang libro, yung magkaibigang Quago at Loro. 'Di ba meron namang yung ay matalino man ang matching na papaglalangan din. May mga ganun 'di ba? Ano pa ba yung may mga Cinderella, pero lahat ng 'yan, may mga Snow White. Lahat ng 'yan ay may mga aral na mapupulot ng mga kabataan. So dito sa inakda ni Vice President Sara Duterte na libro, na isang kaibigan, sa title pa lang, alam nyo na may makukuha na maganda o kabutihan ng ating mga mambabasa dito, lalo na ang mga estudyante. Pero dahil dun sa sinasabi nga niya, hiramin natin yung kanyang sinasabi na politicizing. So, na politika yung libro na inakda niya. Na kahit ang nasa kaisipan niya dito, sa proyektong ito, ay makinabang ang mga kabataan, lalo na ang mga estudyante. Yun nga lang, dahil sa midterm election, dahil sa naaamoy nila na magiging tinik at sagabal itong Vice President sa 2028 election, ay marami silang mga ipinilabas na mga issue. Binulatlat ang halos kung ano-ano na pwede nilang silipin yung mga butas, kung ano man yung na gusto nila na palakihin ang issue. Hindi kaya inggit lamang dito itong si Senadora Risa Hontiveros? Kasi ang alam natin, bida-bida ito Siya yung laging may ingay. Siya yung laging may gustong nangunguna sa mga pag-iimbestiga. May nagawa na ba talaga siya bilang isang senador sa Senado? Sasabihin kasi na inilayo daw sa usapan. Sasagot lamang ng may lamok. Sasagot lamang daw ito na kung ano yung nilalaman ng libro. Paano namang hindi mapipikon sa iyo kung Senador Risa, itong ang ating Vice President? I-question niyo yung kanyang attitude, yung kanyang ugali. So, naturalmente, na ipagtatanggol niya yung kanyang sarili. Bakit hindi niya ibalik sa'yo?
So, nung ibalik niya sa'yo, yung katanungan mo tungkol sa, yung pag-question mo sa kanyang attitude bilang resource person, ibinalik niya sa'yo. At sa pagbabalik niyang yun sa'yo, tinamaan ka ng buong igting, di ba? Masakit sa iyo dahil na nalaman ng taong bayan kung papaano ka humingi ng tulong nung panahon ng eleksyon sa kanya. Sabi yung pondo daw ng libro ay 10 milyon at ipamamahagi sa mga bata sa buong bansa. Naturalmente, aanin mo yung mga libro. Kaya nga inakda yun ng Vice President at yun ay isa sa kanyang mga proyekto noong siya ay nasa Department of Education. Dahil isa yan sa mga proyekto na alam niya na magbibigay pagbabalik tanaw ng ating mga kabataan sa pagiging isang kaibigan at kung paano maging isang tunay na tao. Kasama daw ang pondo sa 2.37 billion naman na budget na hinihingi ng Office of the Vice President para sa 2025. Ito yung budget na talaga namang pinadadaan siya sa butas ng karayom. Ito yung budget na talagang tinututulan. Bakit? Kasi kapag napabigay na nga naman sa kanya itong budget na ito, ay gagamitin niya sa mga proyekto na kapakipakinabang na yon ang ayaw mangyari ng kasalukuyang kampo ng ating presidente. Totoo ba? Dahil magaling sa mga proyekto itong si Vice President Sara at alam niyang kung paano gamitin yung pondo, ay i-divert naman sa sinasabi na kailangan daw ay hindi sa politika gagamitin yung pondo. Hindi ko alam kung ano may kaisipan yung ating mga senador. Lalo na ito si Senador Risa Hontiveros. Inggit na inggit ka sa Vice President. Inggit na inggit ka sa mga proyekto niya. Ay di gumawa ka din ng iyo. Gumawa ka din ng libro. Ilagay mo dun ay ang pamagat ng iyong libro ay walang utang na loob. O diba? Tapos ipamahagi mo din. Ilagay mo yung picture mo doon sa kaduluhan. May mensahe ka. Na bilang isang tunay na tao, kailangan tumanaw ng utang na loob. At ang utang na loob habang buhay yan. Hindi ko naman sinasabi na i-tolerate mo kung ano man yung mali na nakikita mo. Pero ayusin mo naman yung mga pagsasabi mo. Halatang halata ka Halatang halata na ano nga bang tawag dito? Parang parang inosente ka sa mga nangyayari. Gayong alam mo naman ang totoo. Pero kapag inutusan ka ng iyong amo, sukdulang sirain mo din ang pangalan mo. Nakakalungkot yung mga ganitong pagkakataon, no? Kasi sabi nga natin, hanggang kailan ang politika sa ating bansa? Wala. Kasi bawat araw, andyan ang politika. Bawat araw, kanya-kanya sila. Habang nalalapit ang 2025 midterm election. Dahil alam nila na ito yung magsasabi kung sino yung mga susuporta sa mga lalaban naman o kakandidato sa pagkapangulo ng bansa sa 2028. O sasabihin na naman ng iba dyan, wala na naman tayo sa hulog. Ayun, may mga nagko-comment kasi sa atin Ginagalang po natin yung mga nagko-komento, yung pong nagbibigay ng kanilang pananaw, at malaking katulungan po ito para din sa ating mga kababayan, para naman mas ma-educate sila dun sa mga sinasabi ninyo at sinasabi ko din dito. Kung magsalita itong si Senadora Risa Hontiveros, feeling mo napakabait niya, feeling mo napakagaling niya. Feeling lang. Panahon ngayon, nagkakanya-kanya na sila Oy, dito ako kakampi. Oy, dito ako kakampi. Kailangan ito ang pabagsakin natin.
Yung mga pondo-pondo nga ng mga nakarang administrasyon, talagang gusto nilang buksan na naman. Bakit hindi nyo agad inopen noon nung bago pa lamang kayo sa pwesto? Halatang halata naman kayo mga irog. Diba sabi nilang napakamahal daw yung libro na inilaan para sa 10 milyon. Ikwentahin ninyo kung ilan yung mga kabataan na makakabasa nito sa ating bansa. Alamin ninyong mabuti. Nakita nyo lang yung picture doon at mensahe ng ating Vice President sa libro. Nagkakanda galiitin na kayo sa kainggitan. At alam nyo, kapag ang isang tao ay inggit, maraming nagagawa yan kahit nga pumatay, nagagawa ng taong inggit diba? Hindi ko sinasabing naiinggit itong si Senadora Risa Hontiveros. Inggit na inggit. Tama o mali? Sige, tama nyo ako kung ako'y mali. Pero sa dami ng ating nakakausap at sa ating din sariling pananaw, mayroong pakiramdam ito ng pagkainggit Lumaban ka din sa susunod na Vice President, Senadora Risa Hontiveros, kasi nagpapapansin ka na nagbibida-bida ka na sayang yung pagbida-bida mo. Grabe, no? Grabe na ngayon yung politika. Amoy na at ramdam na natin, mga kababayan, kung ano ang sinasabi ng politika. Kaya kayo, sa darating na eleksyon sa 2025, maging mapag-isip tayo, mapanuri tayo. Sino ba yung dapat nating iboto? Kung sa bagay, ang mga politiko naman, kapag nangangampanya lang, saka lang sila kaway ng kaway. Pero kapag ka sila'y nakaupo na, nitapunan ka ng tingin yan, hindi ka tatapunan. Saka kikilos siya mga yan. Kasi pag diba, eleksyon, after ng eleksyon, ay syempre magkukwenta sila, magkano yung nagastos nila. Sa pag-upo nila, anong gagawin nila? Hindi naman natin nila lahat. Bigyan natin ng benefit of the doubt yung iba namang mga kandidato, yung mga mananalo. Okay, sabihin na natin na ganito ang nagastos nila. Hindi nila yung babawiin. Siyempre, pag upo nila, magbabawi yan ang kanilang mga nagastos. Pagkatapos, na mabawi nila yan, gagawa yun ng mga pakonte-kunting proyekto. Yung medyo pag-uusapan sila ng sambayanan. Mga ayu-ayuda dyan, pamimigay ng mga groceries, ano pa. Pag malapit na ang eleksyon, eto na, buhos ang kanilang proyekto. Bakit? Ito na yung panahon para naman mas makilala ako na sambayanan. Nasa puso ba nila yung paglilingkod? O nasa sariling interest lamang? Mga kaibigan, iiwan natin itong ganitong mga usapin. At sa mga susunod pa, mas marami pa tayong pag-uusapan. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Ito pa rin po ang inyong lingkod, si Jet Claveria, kapwa nyo Pilipino.